deeply grieved our souls will be. If any lost one there should cry in deep despair, you never mentioned him to me. You never mentioned him to me. You helped me not the light to see. You led me day by day and knew I was astray, yet never mentioned him to me. Oh, let us spread the word where'er it may be heard. Help groping souls alike to see. That yonder dawn may say, you showed me not the way. You never mentioned him to me. You never mentioned him to me. You helped me know the light to see. You met me day by day and knew I was astray, yet never mentioned him to me. A few sweet words may guide a lost one to its side, or turn sad eyes on Calvary. So work as days go by, that yonder night may cry. You never mentioned him to me. You never mentioned him to me. You helped me not the light to see. You met me day by day and knew I was astray, yet never mentioned him to me. God is calling the prodigal, come without delay. Hear, oh, hear him calling, calling now for thee. Though you've wandered so far from his presence, come today. Hear his loving voice calling still, calling still. Calling now for thee, now for thee, now for thee. Oh, weary prodigal, weary prodigal, come. Calling now for thee, now for thee, now for thee. Oh, weary prodigal, come. Patient, loving, and tenderly still the Father pleads. Hear, oh, hear him calling, calling now for thee, for thee. Oh, return while the Spirit in mercy intercedes. Hear his loving voice calling still, calling still. Calling now for thee, now for thee, now for thee. Oh, weary prodigal, come, prodigal, weary prodigal, come. Calling now for thee, now for thee, now for thee. Oh, weary prodigal, come, weary prodigal, come. Come, there's bread in
the house of thy father, and to spare. Hear, O hear him calling, calling now for thee, for thee. Lo, the table is spread and the feast is waiting there. Hear his loving voice calling still, calling still. Calling now for thee, now for thee. Oh, weary prodigal, weary prodigal, come. Calling now for thee, now for thee, now for thee. Oh, weary prodigal, weary prodigal, come. Here before thee, Savior, we would lowly bow. Grant us now thy presence. Come and bless us now. In this sweet communion, may our souls be fed in true consecration. May we all be led. Grant this bread now broken, may a symbol be of thy precious body, bruised on Calvary's tree. Grant this cup of blessing to our hearts may prove one more tie that binds us closer in thy love. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay Martes ng gabi ngayon, dapat sana kagabi. Kaya lang po, yun po ay kaarawan ng nanay po namin. So, nilipat ko po ng Martes. Ano po yung 81 years old na. So, isang mas simpleng pagsasalo-salo mga kapatid. So, sa gabing ito, ang ating pag-aaralan po ay isang katanungan na may kahalagahan. Sasabi na may nagsasabi raw ng Panginoon ay kanya pong binviolate yung Sabbath, yung weekly Sabbath. So yun po yung katanungan, did Jesus violate the Sabbath? Yun ang ating gustong pag-aralan po sa gabi ito. Meron pong aplikasyon ito. Dahil may mga kapatid na nag-iisip na kung minsan pinapayagan ang paglabag sa kautusan. May mga pagkakataon na maaari mong labagin ang kautusan. Yun naging necessary implication na sinasabi nila ng ating Panginoon mismo ay lumabag sa Sabbath day. Yun ang makikita nating major application ng ating pag-aaralan po sa gabing ito. So sa ating po mga katugaran, Diyos maray na banggi sa Intugabos, mga kapatid natin dyan sa may Bicol region, at sa ating mga kakabsat, maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon, sa ating mga kakabsat na ibang arabi, kada kayo amin kakabsat, sa ating po mga kapatid na mga taga-Pangasinan, mga Pangasinense. Yun po ay Masanto siya labi at si kayo namin. Dyan sa may Carabao Island, mga kakaunting mga kapatid po dyan, sa may San Jose Romblon, mayad ng gabi sa tanan. Binabati po natin ang mga kapatid sa lugar ng San Jose Romblon. Yun po yung aming sinimulan, kasama po ang nasirang si Brother Juanito Esquadra at si Nilo Sabala noong 2018. Ito po ay isang
magandang kasaysayan dahil na-discover ni Brother Juanito Escuadra sa pamamagitan ng Facebook ang kanyang nawawalang anak. Minsan hindi nawawala. Yung anak niya hindi na niya nakita sa mahabang panahon. At nakapag-asawa pala siya sa San Jose Romblon, no, sa may Carabao Island na walang Carabao. So sa mga Kapampangan, may pabingi kaya kung kayo po Indonesian, salamat malum. Kung kayo naman po ay Malaysian, salamat pitang. Yun po ang ating mga pagbati sa gabing ito. So tayo pumunta na po sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Did Jesus violate the Sabbath? Pag pinag-uusapan po natin the Sabbath, ang ibig sabihin, the weekly Sabbath. Meron po maling paniniwala ang mga Seventh-day Adventists na isa lamang Sabbath. Hindi po. Maraming Sabbath. Merong yearly Sabbath. May mga annual feast ng mga Udyo. Yung unang araw at yung huling araw, yung po yung Holy Convocation, hindi rin po sila gumagawa sa mga araw na yon. Pero pag pinag-uusapan natin the weekly Sabbath, ito ang ibig sabihin po nito ay yung 7-day Sabbath. Yung pong pagpapahinga sa ikapitong araw na sa ating wika ay Sabado, nanggaling po sa salitang Sabbath. Pero ang ibig sabihin ng Sabbath ay hindi po Sabado o hindi 7th day. Ang ibig sabihin ng Sabbath ay rest. Dito po sa Exodus chapter 20 verse 8. Ito po isang utos sa mga Hudyo. Noon pong ibigay ng Panginoon ang kautusan niya, simula po doon sa 10 commandments, pero hindi lang yun ang kautusan ng Panginoon. Binanggit po niya yung kinakailangan nilang pag-observe sa araw po ng Sabbath. Ito po ang ating pababasa. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at yung gagawin ng lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoong Diyos o kapahingahan kanya. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, at ang iyong mga baka, at dayong nasa loob ng iyong pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat at lahat ng naroroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabbath at ginawa itong banal. In other words, sa salitang banal, ito'y hiwalay. Ito'y hiwalay sa lahat ng araw. So ito'y naiba sa lahat ng araw. So yun po yung sinasabing weekly Sabbath. Yun sa New King James Version, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord your God, or is rest. In it you shall do no work, you nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gate. So yun makikita natin. So sinasabi nito, kinakailangan na ipangilin nila ang araw Sabat at hindi sila gagawa doon sa araw ng Sabat katulad ng 6 na araw na sila gumagawa. Ayun ang kautusan ng weekly Sabat. Ay, sa katanungan po natin, si Kristo ba'y lumabag sa araw ng Sabat o doon sa 7th day Sabat? Sabay lumabag. Pasinin po natin, for the sake of argument, if Jesus violated the Sabbath, kung halimbawa si Kristo nga po'y lumabag sa araw ng Sabbath, what will be the implication? What will be the necessary inferences? Kung siya po'y lumabag sa araw ng Sabbath, ang isang necessary inference, siya nagkasala. Therefore, Jesus sinned. Sinin po natin, ang ibig sabihin, isang kahulugan ng kasalanan is the violation of the law, whether it is spiritual or civil law. Pag tayo lumabag sa batas, it is a sin. Kung tayo po'y lumabag sa batas ng ating pamahalahan, ikay nagkasala, ikay makukulong, you'll be punished.
Kung tayo lang po ay nagkasala sa batas ng Panginoon, then you sinned. Dito po sa King James Version, ito mas magandang salin po ng King James, sa 1 John chapter 3 verse 4. Ito yung definition ng sin. Whosoever committeth sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Pag lumabag tayo sa kautusan, tayo nagkasala. So, therefore, if Jesus violated the Sabbath, therefore, is sin. Nagkasala siya. Yun po makikita nating necessary inference. If Jesus violated the Sabbath, then Jesus sinned. Nagkasala siya. And that will contradict scriptures. Lalabag po yan sa ibang bahagi ng banal na kasulatan. Bakit? Why? Because certain scriptures say that Jesus did not sin. May mga malinaw na talata na mababasa natin sa Biblia na si Kristo ay hindi nagkasala. Kung si Kristo hindi nagkasala, He didn't violate any law. Wala siyang nilabag na kautusan ng Diyos. Di ba? Sige, basahin natin. Sa John chapter 8 verse 29, sa New King James Version, and He who sent me is with me. The Father has not left me alone, for I always do those things that please Him. At sinasabi ng Panginoon, ginagawa niyang lahat ng mga bagay na nakakalugod sa Ama. Ang katanungan, question, pangutana, saludsod, kutang, pregunta. Nakalulugod ba sa Ama ang magkasala? Hindi. So therefore, Jesus did not sin. Di ba? He didn't violate any sin. He didn't violate the Sabbath. Dito sa John, basahin na sa Tagalog. Ano po? Sa John chapter 8, verse 29, maong ating mabasa, mga isong mga Bisaya, maong ating mabasa, din sa versikulo 29. At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinabayang nag-iisa, sapagkat lagi kong ginagawa mga bagay na nakalulugod sa kanya. Therefore, hindi siya nagkasala. Dahil kung nagkasala siya, gumawa ang ating Panginoon ng isang bagay na di nakalulugod sa Ama. Di ba? So, tignan ninyo. Pangalawa, sa 1 Peter chapter 1 verse 22, anong sabi? Who committed no sin, there was deceit found in his mouth. Hindi siya nagkasala at walang pandaraya na natagpuan sa kanyang bibig. Eh kung sinasabi niyang hindi ako nagkasala, kaya nagkasala siya, ay nagdaraya siya, di ba? Hindi niya ginawa yan. Malinaw na sinabi ni sa Apostle Peter na hindi nagkasala ang ating Panginoon. Committed no sin. Pangatlo, si Hebrews chapter 4 verse 15. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Ang ating Panginoon, nung siya'y nasa kalagayan ng pagiging tao, siya'y tinukso sa lahat ng mga bagay na katulad natin ngayon. Mabuti basahin po natin ang eksaktong pananalita dito po sa Hebrews chapter 4 verse 15. For the sake po sa mga hindi na masyadong nakakaunawa ng wikang English, ano po? Basahin na sa Tagalog. Sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, kay may walang kasalanan. So, siya tinukso katulad natin, pero siya nagkasala. Therefore, he did not sin. If Christ did not sin, he didn't violate any law. He didn't violate the Sabbath. Naguniwalag po, hindi ba? Pangatlong punto. If Jesus sinned, then he would not be our perfect sacrifice without spot nor blemish.
physically, yun ay totoo sa mga hayop na iniyahin. Particularly, yung iniyahin sa araw ng Passover. Hindi niya basahin. Itong paghahain nito ng Passover, ito ay figure sa ating Panginoon na siyang ang bagong Passover. Basahin po natin. The sacrifice on the Passover bear these characteristics: without spot, without blemish. And it's a figure of the spotless, sinless sacrifice of Jesus. Pag nag-aahin po sila ng hayop sa Passover, at alamang pag-aahin, it is without spot nor blemish. Walang kapintasan ganyan. Ang ating Panginoon, ito'y larawan ng ahin na gagawin ng Panginoon o ginawa ng Panginoon. So, nung iniyahin ang Panginoon ng kanyang sarili, siya walang batik, without spot nor blemish. Wala siyang pagkakasala. Basahin na sa Exodus chapter 12 verse 5, yung iniyahin sa Passover, the one sacrificed on the Passover, the 14th day of the first month. Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. You may take it from the sheep or from the goats. Pwede mo kunin sa mga kambing o sa mga tupa. Pero sabi rito mo, your lamb shall be without blemish. Yun ang Passover lamb. Yun ang iniaahin sa araw ng Passover. And it shall be without spot, without blemish. Ang makikita natin na tinuturo po sa bagong tipan, Jesus is our new Passover lamb. Siya ating bagong lamb, Passover lamb. Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7, ito ang sabi ni Apostle Paul, therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump. Since you truly are unleavened, for indeed Christ our Passover was sacrificed for us. So in other words, sinasabi rito, Christ was our Passover. He was sacrificed for us. Katulad po ng Passover lamb, it was sacrificed for the sake of the Jews. Di ba? Ang context po noon, yung pong last plague, pinatay lahat ang mga panganay sa Egypt. So to differentiate, iniutos po nila iniutos ng Panginoon yung Passover. Yung dugo ng Passover lamb, ito po ay ipapahay doon sa doorpost ng pintuan para lampasan sila nung anghel ng kamatayan. Kaya Passover, nilampasan sila ng anghel ng kamatayan. So ang Kristo ang ating new Passover, dahil lalampasan din po tayo ng kaparusahan dahil patatawarin tayo sa ating mga pagkakasala. So if Christ is our Passover lamb, just like the old Passover lamb should be without spot, without blemish. Wala siyang kapintasan. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for he who made him who knew no sin, to be sin for us. In other words, to be a sacrifice of sin for us, that we might become the righteousness of God in him. So isabi rito, for he made him who knew no sin, wala siyang alam na kasalanan, to be sin for us. Siya naging ahay para sa ating mga pagkakasala. Sabi niya, who knew no sin. So hindi siya nagkasala. Dito rin po sa 1 Peter chapter 1 verse 18. Ito po, it echoes the Passover lamb of the Old Testament. Basahin natin. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. So ang ating Panginoon na isang Passover lamb na niniyahin para sa ating mga kasalanan was without blemish and without spot. In effect, without sin. So kung nagkasala ang Panginoon, hindi siya pwede maging Passover lamb because he will have blemish and spot dahil
nagkasala, di ba? So ito yung mga bagay na dapat nating makita sa ating pag-aaral sa gabing ito. Sa ang ating Panginoon, hindi siya nagkasala, mga kapatid. Wala siyang pagkakasalang ginawa. Dahil kung nga siya nagkasala, ito yung mga consequence ng mga pinag-uusapan po natin. Hindi siya pwede maging Passover lamb. Dahil it would have had spot or blemish. Kasi nagkasala siya, hindi ba? Meron siyang kapintasan. Pero wala. Dahil yung nabasa natin mga talata, He knew no sin. The Christ is our Passover lamb, kanya, without spot nor blemish. And blemish, kanya. So wala siyang salana. So doon pa natin, dito pa lang sa unang bahagi na ating pag-aaral, makikita na natin, Jesus did not violate any law. He did not violate the Sabbath. Isang punto, pangatlong punto, the meaning of Sabbath. Ang ibig sabihin ng Sabbath is rest. Hindi Sabado. Sabbath means rest. The weekly Sabbath is the weekly rest na ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo, sa mga taga-Israel. Ang sabi ng Panginoon sa Mark chapter 2 verse 28, therefore, the Son of Man is also the Lord of the Sabbath. Ang ating Panginoon ay Panginoon ng Sabbath. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, He is over the Sabbath. Bakit? Sapagkat siya, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, silang gumawa ng kautusan ng Sabbath. They formulated the law of Sabbath. The Father, the Son, and the Holy Spirit formulated the law of the Sabbath. And therefore, Jesus knew Sabbath better than any man. Siya nakakaunawa kung anong ibig sabihin ng Sabbath. Kung ano nakaparloob sa Sabbath at kung ano hindi kasama sa Sabbath. Alam niya yun. Dahil siya gumawa ng batas. In effect, yung mga congressmen and senators, they make the laws of the Philippines. They understand the law. Bakit silang gumawa eh? If there's any question, tinatanong sila. Yung anong kahulugan ng batas na yung ginawa, sila nakakaalam ng batas na yun. Di ba? They make the law. Therefore, they know the law. Kaya nga po, kapag nilabag ng isang senator, congressman ng batas, yun po ay isang bagay na malala para sa kanila. Mas mabigat ang kanilang pagkakasal. Bakit? Sila gumawa ng batas. So, Jesus is the Lord of the Sabbath. So, He knew the meaning of Sabbath day. Di ba? Alam niya ang kahalagahan ng araw ng Sabbath. Siyang gumawa eh. He is the Lord of the Sabbath. So, makikita natin, paano ang kahulugan ng Sabbath? What is the significance of Sabbath? Not only in the sense that it was a sign that God freed them from slavery. And as a memorial, He commanded them to observe the Sabbath day. Yung makikita natin, di ba? Pero Sabbath was made for the benefit of man and not the other way around. Lahat ng batas ng Diyos ay ginawa sa kapakanan ng tao. Tandaan po natin yun. Hindi gawa ang Diyos ng isang batas na makakasama para sa atin. It is always for our benefit. Alam mong batas ang ginawa ng Diyos, it is always for our benefit. Not against us. Tandaan natin yun. Not against us. It's for us. When the Sabbath was commanded for the Jews, it was for the benefit of the Jews. Yan ang makikita natin. Tingnan sa Mark chapter 2 verse 27. And He said to them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. So ang araw ng Sabbath is for the benefit of the Jews, para sa kanilang kabutihan, kapakanan. Hindi yan ang sinasabi ng Panginoon. It was made for man and not the other way around. So ang mga Hudyo, kung titingnan nyo ang Isaiah chapter 1, ang kanilang service to the Lord was only on the outward, not inward. Makita natin.
Ginagawa nila for the sake na gagawin nila. They didn't understand the implication of the Sabbath day. They neglected the greater meaning of Sabbath. Ano yung greater meaning of Sabbath? It was an act of mercy on the part of God to allow men to rest on the seventh day, to rest the body, and give man the opportunity to refresh the soul with religious exercises such as prayers. Yan ang hindi nila makita. Sila'y binigyan ng kapahingaan ng Diyos, hindi lamang para maalala nila na sila'y pinalaya mula sa pagkalipin, kundi para magkaroon ng kapahingaan sa kailang katawan at ma-refresh ang kailang mga kaluluwa sa pamamagitan ng mga spiritual activities like prayers or studying the law or contemplating or meditating on the law. Yan ang purpose ng Sabbath. Hindi na naintindihan yun. Sa kanila, pahinga lang. Period. Kapag kay gawa lang nga namang gawa, saan nakasala ka kanya. Hindi nila alam ito'y ginawa para sa kanila. Saan makapagpahinga sila at lalong tumibay kailang pananampalataya sa Diyos. Pero yung tinitiglang nila, magpahinga lang. Yun ang tinitiglang nila. Pero hindi po gano'n. Kasi ninyo, yung modern law on labor, saan ang galing yun? Bakit binibigyan days off ang mga nagtatrabaho? Hindi po day offs. Days off. Makikita natin para makapagpahinga yung tao sa kanyang trabaho. He'll be refreshed. So, sa susunod niyang pagtatrabaho, so okay siya. Di ba? Yan, galing yan sa Diyos. Galing, lahat ng batas ng tao, kumisan, they echo yung batas ng Diyos sa Old Testament. So, ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Hindi para maging alipin sa kaisipan na hindi na ako gagawa ng bagay sa araw ng Sabbath. Makikita natin sa susunod na point, hindi ganun ang Sabbath. Sabbath did not mean complete cessation of physical activities. Hindi ibig sabihin ng lubusang paghinto sa lahat ng mga physical na aktibidades na mangudyo. In fact, there were activities allowed which do not violate the Sabbath law. One, pagkain. Pag kumakain ka, hindi pinagbabawal yun. Hindi pinagbabawal na ipupunta sa palikuran para gawin mo yung dapat mong gawin to. Hindi pinagbabawal yun. Di ba? Hindi ka pinagbabawal ang kumain. So, hindi cessation from all activities, physical activities. Pwede kang kumain eh. Eh kung hindi ka pwedeng kumain, di ano mangyayari sa mga Hudyo sa araw na Sabbath. Number 2, temple service. Yung mga sacerdote sa templo ay nag-aahin sila. So they were doing something. Di ba? Tingnan po niyo sa Numbers chapter 28 verse 9 and verse 10. And on the Sabbath day, on the seventh day of the week, ibig sabihin, no? 2 lambs in their first year without blemish, and 2/10 of an ephah of fine flour as a grain offering mixed with oil with its drink offering. This is the burnt offering for every Sabbath, besides the regular burnt offering with its drink offering. So every Sabbath day, yung mga sacerdote sa templo ay nag-aahin. So nagtatrabaho sila, di ba? Number 3, pagtutuli. You can circumcise an 8-day-old male on Sabbath day. Yun po sa John chapter 7 verse 21 to verse 22. Jesus answered and said to them, I did one work, and you all marvel. Nagtataka pa kayo kanya. Moses therefore gave you circumcision, not that it was from Moses, but from the fathers. Ang pagtutuli po ay nanggaling kay Abraham. So, nang naibigay niyang kausan ni Moses, yung matagal na yung batas na yun ng pagtutuli. Ito nagsimula kay Abraham at sa kanyang sangbahayan. But from the fathers, and you circumcise a man on the Sabbath, kanya. Kayo nagtutuli kayo ng tao on the seventh day, kanya.
So the Jews themselves, they do circumcision even on the Sabbath day. O tending the basic care of animals, sa pag-aalaga ng mga hayop. Dito sa Deuteronomy chapter 22 verse 1, verse 4. You shall not see your brother's ox or his sheep going astray, and hide yourself from them. You shall certainly bring them back to your brother. And if your brother is not near you, or if you do not know him, you shall bring it to your own house, and it shall remain with you until your brother seeks it. Then you shall restore it to him. You shall do the same with his donkey, and so shall you do with his garment. With any lost thing of your brother's, which he has lost and you have found, you shall do likewise. You must not hide yourself. You shall not see your brother's donkey or his ox fall down along the road, and hide yourself from them. You shall surely help him lift them up again. Walang sinasabing araw dito. So any day. O Monday to Sunday. Pag nangyari ito, yun ang gagawin mo kayo. Kung nawala yung baka o tupa ng iyong kapatid, hanapin mo kanya. Huwag ka magtago. Hanapin mo siya. Ito yung araw na Sabat, gagawin pa rin nyo. Okay? So this is not a violation of the law of Sabbath. Kanya. Ito nga po sa Matthew 12 verse 11, babasahin po natin, ito yung in-apply ng ating Panginoon. Then he said to them, what man is there among you who has one sheep, sabi niya, one sheep, and if it falls into a pit on the Sabbath, will not lay hold of it and lift it out? Sabi, kung nahulog ang tupa mo, kanya, sa ng Sabbath, pababayaan mo na lang ba siya doon? Hindi mo ba siya niya iahon? Yung sabi ng ating Panginoon. Anong sagot doon? Iahon mo siya. Yung sabi ng Panginoon mo siya. Yung sabi dito, on the Sabbath. Yun ay hayop lang. Paano pa yung tao? Kanya? Dahil dito sa pagkakataon na ito, pumitas ng mga uhay ang kanyang mga alagad at nagpagaling siya ng isang tao sa araw ng Sabbath. Kanya. How much more value then is a man than a sheep? Therefore, it is lawful to do good on the Sabbath. So, pwedeng gawa ng mabuti sa araw ng Sabbath, katulad ng paglilinis ng mga hayop, o kahit po sa paggagamot sa araw ng Sabbath. Dito sa Luke chapter 13, verse 15. The Lord then answered him and said, hypocrite, does not each one of you on the Sabbath loose his ox or donkey from the stall and lead it away to water it? So, may sabihin, ginagawa niyo yung ganyan. Tapos pag nakita niyo na may gumagawang mabuti sa araw Sabbath, kanya pinagbabawalan niyo. May kayo ginagawa niyo yung ganyan. Kapag nawala ang yung baka o donkey sa kanyang kulungan, hindi ba ginagawa niyo ligtas yung mga pinainom niyo sila kanya. Even on Sabbath day. Kanya. Next, extending kindness or assistance to the needy. Hindi po ito ay violation of the Sabbath law. Gawa ka ng tumutulong ka o gumagawa ng kabutihan sa araw ng Sabbath. Balikan po natin ang Matthew chapter 12 verse 12. Of how much more value, sabi siya rito, how much more value then is a man than a sheep. Kanya. Mas mahalaga ba yung nililigtas yung baka o tupa kaysa kanya sa isang tao? Kanya? Obviously, the answer is, mas mahalaga yung tao. So, kung nililigtas yung tao kanya, ba't nililigtas yung hayop, ba't nililigtas yung tao kanya? In other words, kung isang tao nasa panganib sa araw ng Sabbath, ililigtas mo siya. Katulad ng pagliligtas mo kanya sa isang hayop na nawawala o nahulog sa isang hukay, iihahon mo siya kanya. So, ganoon din kaya sa tao kanya. Basahin po natin, di ba? In Luke chapter 13 verse 16. So ought not this woman, being a daughter of Abraham, who Satan has bound, think of it, for 18 years, be loosed
from this bond on the Sabbath? Ganyan. Masama ba yun? Ganyan. Yung ba yung lumalabag sa kautusan ng Sabbath? Hindi. Because it is lawful to do good on the Sabbath day. Ganyan. Next, is Luke chapter 14, verse 1. Now it happened, as he went into the house of one of the rulers of the Pharisees to eat bread on the Sabbath, that they watched him closely. Kaya naghahanap sila ng pagkakataon na makita nagkasala ng Panginoon para meron silang ma-accuse laban sa Panginoon. And behold, there was a certain man before him who had dropsy. And Jesus answering spoke to the lawyers and Pharisees, saying, is it lawful to heal on the Sabbath? Siya nagtanong ngayon. Nagtanong sa mga lawyers and Pharisees. But they kept silent. And he took him and healed him and let him go. Then he answered them, saying, which of you, having a donkey or an ox that has fallen into a pit, will not immediately pull him out on the Sabbath day? Kanya. Kung hayop nga lang na nahulog sa uwi, iyaakon din yung kanya. Ito pang tawang ito kanya na may sakit. Hindi pa pwedeng pagalingin sa anong Sabbath yan. And they could not answer him regarding these things. Because kung sasabihin nila, no, hindi pwede. O hindi pwede. Bakit yung hayop niyo nga, yung mga donkey or ox, niligtas niya sa anong Sabbath? So yung makikita natin. John chapter 5, verse 5 hanggang verse 8. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. 38 years nang may sakit yung tao. When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, do you want to be made well? Isipin naman niyo, 38 years kang may karamdaman, hindi ayaw ba gumaling? Siyempre, gusto bang gumaling? The sick man answered him, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. Kasi pagka may gumalaw yung tubig, dapat lumandag ka doon para ikaw ay gumaling. But while I am coming, another steps down before me. Jesus said to him, rise, take up your bed, and walk. And immediately, the man was made well, took up his bed, and walked. And that day was the Sabbath. Kasi makikita nyo, siya naggumamot sa Sabbath. Babalik pa rin siya sa kaisipan na sinasabi niya, kung yung baka o yung donkey mahulog sa ukay, hindi mo ba siya ililigtas kanya? Lalo na yung tao kanya, na dapat mong iligtas kahit araw ng Sabbath. The John chapter 7 verse 23, if a man receives circumcision on a Sabbath, so that the law of Moses should not be broken, are you angry with me because I made a man completely well on the Sabbath? Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. Inaatulan niyo kanya eh. Pero yung paghatol nila ay hindi isang matwid na paghatol kanya. Dahil kayo kaya, nagtutuloy kayo sa anong Sabbath. Di ba gumagawa rin kayo nung kanya? Nagtutuloy kayo kanya. Eh bakit kanya masama? Na itong tao ito, ipinagaling ko kanya sa anong Sabbath. So kung hindi masamang magtuloy sa araw ng Sabat, lalong hindi masamang magpagaling ng tao sa araw ng Sabat. Kung ilalagay natin sa modern scenario, halimbawa sa Israel, na merong nagpa-practice pa rin ng Sabat, at may nagkasakit, sa palagay niya, pababayaan niya lang mamamatay yung tao, they will rush into the hospital. Kaya tayo ng Sabat. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. So ang katanungan dito, what work is prohibited on the Sabbath day? Ang pinagbabawal ng pagtatrabaho ay yung ordinaryong ginagawa ng tao sa araw-araw. Kung kayo magsasaka, kayo nagsasaka. Kung kayo gumigiling ka. Yun ang pinagbabawal. Kung ikaw alipin, yung ginagawa para sa iyong Panginoon, yun ang pinagbabawal ng Diyos. Hindi mga bagay na sinabi natin ng ating Panginoon. Di bawal na iligtas mo yung hayop sa Sabbath. So hindi rin bawal kumain ng mabuti. Hindi rin bawal kumain.
Hindi rin bawal yung mga saserdote ay mag-aayon sa araw ng Sabbath. Hindi ba magtuloy sa araw ng Sabbath? Hindi ba tumulong ka, maggawa ng kabutihan sa araw ng Sabbath? Hindi yung violation of the Sabbath law. Kung ang totoo, ang mismong kautusan ang ating titignan. Tingnan ninyo sa Exodus chapter 20 verses. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But on the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Question. Nung nagpahinga ang Panginoon on the Sabbath day, uminto ba siya nagtatrabaho? Hindi. Anong inintuhan niya? Yung trabaho ng paglalala. So, ganun din dito. Ano bang hihintuin nila? Yung kanyang araw-araw na trabaho. Yun ang hihintuin nila. Yun ang sinasabi rito. Basta tingnan natin. In it you should do no work, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor a stranger with this within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Ang pinagpahinga lang ng Diyos ay paglalala. Pero hindi siya minto magtrabaho. May ibang mga bagay. So sa dito makita natin ang pinagbabawal sa Sabbath day ay yung ordinaryong gawain ng tao sa araw-araw. Yan ang pinagbabawal. Dahil magpapahinga ka doon sa mga gawain na yung ganyan. Na ginagawa mo araw-araw. So we rest from there, kanya, sa mga gawain na yun. Pero, hindi yung sinasabing siya nagkasala, hindi. Yung sinasabi na yun. Dahil yung ginawa ng Panginoon ay di violation ng Sabbath. Yung ginawa ng Panginoon on the Sabbath day are allowed to do them on the Sabbath day. So, bumunta po tayo sa alleged violations. Na parang kulang oras natin sa mga overtime tayo. Ang problema sa mga Hudyo, the Jews added to the law of Moses, which were not originally in the law. Ang tawag nila rito, tradition of the elders. They added tradition to the law of Moses. Yun ang problema dito. Lima sa Matthew 15 verse 1. Then the scribes and Pharisees, who were from Jerusalem, came to Jesus saying, why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread. Nasa kausan ni Moses, wala. Dinagdag lang nila and called it tradition of the elders. He, Christ, answered and said to them, why do you also transgress the commandment of God because of your tradition? So yung mga tradition na ito ay dinagdag lang ng mga Hudyo sa kausan ni Moses. They were not in the original law of Moses. Dinagdag lang nila. Hindi ito utos ng Diyos. Kaya kahit hindi magugas ng kamay ang mga alagad bago sila kumain ng tinapay, hindi sila nagkasala. Nagkasala lang sila doon sa utos na dinagdag ng mga Hudyo. Makikita natin. So sabi ng Panginoon, the only time the Jews need to obey the law ay kapag ang mga scribe Pharisees ay inuutos lang nila yung kausan ni Moses. So hindi na dapat gawin yung mga dinagdag. Kundi kausan lang ni Moses kanya. Sa Matthew chapter 23 verse 1, then Jesus spoke to the multitudes of the disciples saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. So ano bang ginawa ni Moses? Siya nagbigay ng kautusan. So when they sit in Moses' seat kanya, ipinag-uutos nila yung kausan ni Moses. Sundin sila doon. Pero hindi yung mga tradisyon na dinagdag lang nila. Hindi dapat sundin niya. Hindi sinusunod ng Panginoon niya. Bakit? Hindi kasama sa kausan ni Moses na ibinigay ng Diyos. So yung number one na allegation na nag-violate ang ating Panginoon ay sa Matthew chapter 12 verse 1 to verse 8. Basahin natin. At the time, Jesus went through the grain fields on the Sabbath, and his disciples were hungry and began to pluck heads of grain and to eat. So pumitas lang sila ng uhay para kumain. And when the Pharisees saw it, they said to him, look, your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath.
Actually, hindi ang ating Panginoon ang pumitas ng uhay, yung kanyang mga alagad lang. Parang sinasabi lang, kung yung nagtuturo, turuan mo yung mga alagad mo. But he said to them, have you not read what David did when he was hungry? He and those who were with him, dahil tumatakas siya kay Saul, he were with him, how he entered the house of God and ate the showbread, which was not lawful for him to eat, nor for those who were with him, but only for the priest. Or have you not read in the law that on the Sabbath the priests in the temple profane the Sabbath and are blameless? So ito po yung mga irony. Hindi naman nilabag ng mga sacerdote yung Sabbath kung nag-aayon sila. Hindi naman. Nagbibigay ng Panginoon dito sa pagkakataon na ito, makita yung kalokohan ng mga skriba at mga pariseyo. Tingnan nyo kanya. Sinasabi niya, nagkasala kayong mga alagad. Pero nagkasala si David, wala kayong sinasabi. at ang mga sacerdote kanya, they profane the Sabbath when they offer sacrifice. Wala na kayo sinasabi, nagkasala sila. Bakit yung sinasabi kami nagkasala? Sinasabi ng Panginoon. Kung nagkasala kami, dahil kumuha ng uhay sa araw ng Sabbath, dapat si David, kanya, sabihin niya nagkasala rin siya. O yung mga pariseyo kanya, o yung mga sacerdote, nagkasala rin sila. Actually, hindi nagkasala si David. At di na nagkasala yung mga sacerdote. Ang sinasabi lang ng Panginoon, kung pumipili lang kayo kanya na hinusgahan kanya. Si David, hindi hinusgahan. Yung mga sacerdote, hindi hinusgahan kanya. Tanong, question, nagkasala ba si David? Nang kinain niya yung showbread na ito'y para sa mga sacerdote lang. Hindi siya nagkasala. Patunayan natin. Patunayan natin siya nagkasala na po. Ito makikita natin dito. No, sa 1 Samuel chapter 21 verse 1 hanggang dito po sa verse 6. Hindi nagkasala si David. Now David came to Nob, to Ahimelech the priest. And Ahimelech was afraid when he met David dahil tinutugi siya ni Saul. And said to him, why are you alone and no one is with you? David said to Ahimelech, the king has ordered me on some business and said to me, do not let anyone know anything about the business on which I send you or what I have commanded you. And I have directed my young men to such and such place. Now, therefore, what have you on hand? Give me 5 loaves of bread in my hand, or whatever can be found. And the priest answered David and said, there is no common bread on hand. Yung common bread, ito yung pagkain para sa sinumang tao. But there is a holy bread. Ito po ay para sa mga sacerdote lang, nakainin nila. Pero tingnan ninyo, sabi nito ng sacerdote, if the young men have at least kept themselves from women. In other words, kung di sila sumiping kanya sa mga babae, sa mga nakarang araw kanya, pwede silang kumain. Then David answered the priest and said to him, truly women have been kept from us about 3 days since I came out. And the vessels of the young men are holy, and the bread is in effect common, even though it was consecrated in the vessel this day. So the priest gave him holy bread, for there was no bread there but the showbread which had been taken from before the Lord, in order to put hot bread in its place on that day when it was taken away. So di nagkasala si David. Kaya yung mga scribe at pariseyo were correct in not condemning David. Dahil siya nagkasala. O hindi yung mga sacerdote. Dahil di siya na nagkasala. In the same manner, hindi na pwedeng usgahan yung mga alagad ng Panginoon na pumitas ng uhay dahil di siya na nagkasala. They did not violate the law of Sabbath. Di mo kita yung point na yun? He was arguing, sige, kung nagkasala kami, si David, nagkasala rin siya kanya, hindi niya siya kinondemn. He was using an argument. Hindi niya sinasabi nagkasala si David. Ginagamit niya kaisipan ng kumakausap niya. Hindi na nagkasala si David, hindi nagkasala yung mga sacerdote.
Hindi na nagkasal ang alagad ng ating Panginoon. Yun ang makikita natin to. So ito po'y ginagamit ng mga liberal na mga kapatid, the institutional brethren, that they argue on extreme emergencies. The church from its treasury may help needy non-saints. At ginagamit yung talatang ito. Wrong! When David ate the showbread, it was not an exception. It was allowed. It was not a violation of the law. So it was not an extreme case on an exception. Wala, hindi exception yun. It was allowed. Pwede mong kainin yung showbread kung walang common bread, basta hindi ka sumiping ng mamabae, kanya. Hindi ba yun ang mababasa natin sa 1 Samuel chapter 21? So, nagkasala ba si David? Hindi. So, pwede mo natin tulungan ang mga galing po sa church treasury, ang mga nangailangan di kapatid. Hindi. Under any circumstance, na pwede natin silang tulungan. Wala ba tayong kaawaan? Meron. Kung gusto natin tulungan ang mga taong hindi Kristiyano, tulungan natin sa ating mga sariling pera. Yan ang kaawaan, di ba? So, hindi sila pareho. Number 2, healing on a Sabbath. Ito'y kasunod sa Matthew 12 verse 9. Now when he had departed from there, he went into their synagogue. And behold, there was a man who had a withered hand. Isang natuyo na yung kamay kanya. And they asked him, saying, is it lawful to heal on the Sabbath? That they might accuse him. So naghahanap lang sila ng butas sa ating Panginoon. Dahil na hindi sila sa ating Panginoon. Then he said to them, what man is there among you who has one sheep, and if it falls into a pit on the Sabbath, will not lay hold of it and lift it out? Sino sa inyo kanya? Sa inyo dyan, kanya. Na kapag ka nahulog sa hukay, ang iyong tupa, hindi ba nyo kanya kaagad? Ito inyong iahon kanya. Ano sagot nila daw? Yes, of course. Gagawin nila yun. So, if that's the case, of how much more value then is a man than a sheep? If it is lawful to lift out a donkey who fell into a pit on the Sabbath day, it is lawful as well when you heal someone on the Sabbath day. Kanya, hindi man makita niyo yung argument ng Panginoon. Kung pinapayagan ng kautusan kanya, nailigtas mo yung tupa na nahulog sa hukay, lalong pinahintulutan ng kautusan na ikaw ay gawa ng mabuti sa Sabat at magpagaling sa araw ng Sabat. Di sabi ng Panginoon. Therefore, it is lawful to do good on the Sabbath. Did Christ sin when he healed on the Sabbath day? No, it is lawful kanya. Ito'y ayon sa kautusan. Sinasabi ng Panginoon. Then he said to the man, stretch out your hand. And he stretched it out, and it was restored as a whole as the other. Then the Pharisees went out and plotted against him how they might destroy him. Sumunod ba yung mga Pharisees? No, they cannot answer the argument. Hindi na ma-answer yung argument. That is how we know when a man is teaching a false doctrine. He cannot answer an argument against his doctrine. Hindi sila sumagot eh. If they had an answer to the argument of Jesus, then they would have said it. Di ba? Ay wala. Because they have no argument. Tama ang ating Panginoon. So, yung sinasabi rito, Jesus exposed their hypocrisy. If they accepted it as lawful, na ito'y iligtas mo ang isang tupa na nahulog sa hukay sa Sabat, yun ay pwedeng gawin, it's lawful, ay kanya ang tao mas mahalaga sa tupa. Hipokrito kayo kanya. Sinasabi nyo, nagkakasala mo, na ako'y nagkumamot sa Sabat. Kayo, pag nahulog kanya yung tupa nyo sa hukay, kinukuha nyo sa iniahon niyo kanya, kahit Sabat na kanya. Dito po sa John chapter 5, healing a man suffering from a 38-year ailment na nandun sa malapit sa pool kanya. John chapter 5, basahin natin. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, do you want to be made well? Siyempre naman.
The sick man answered him, Sir, I have no man to put me into the pool when the water stirred up. But while I am coming, another steps down before me. Naunahan ako kanya. Jesus said to him, Rise, take up your bed and walk. And immediately, the man was made well, took up his bread and walked. Yun po ay araw ng Sabbath. And that day was the Sabbath. Pag sinabing the Sabbath, yun po is 7th-day Sabbath. The Jews therefore said to him was cured, It is the Sabbath. It is not lawful for you to carry your bed. Pero makikita natin, the law of Moses did not prohibit doing compassion on a Sabbath day. Hindi pinagbabawal yun ng kautusan ni Moises. God's law was given for human well-being. Ang kahit ng kautusan na Sabbath ay binigay sa ikabubuti ng tao kanya. Alam ang aspekto ng kautusan ni Moises ay ginawa para sa ikabubuti ng tao kanya. Hindi sa kanya ikasasama. Sa Deuteronomy 6:4, and the Lord commanded us to observe all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that He might preserve us alive as it is to this day. So bakit kanya sasabihin yung bawal yun? Yun ay pagbibigay, pagpapakita kanya ng kabutihan at kaawan sa tao na nangangailangan ng awa kanya. So, ang konklusyon natin, nagkasala ba ang Panginoon? Did Jesus violate the Sabbath? The answer is a big no. He did not violate the Sabbath day. What he violated was the unlawful addition and interpretation of the Jews of his day. Ano yun? The false interpretation of the Jews in Jesus' time is the Sabbath law enjoined total inactivity. Ang kaguutos ng Sabbath ayon sa mga Hudyo sa panahon na yon, hindi ayon kay Moses, kundi ayon sa mga Hudyo, hindi ayon sa Diyos, kundi ayon sa mga Hudyo sa panahon na yon, huwag kang gumawa ng anuman sa araw ng Sabbath kanya. All you have to do is sit down on Sabbath and do nothing. That was not God's purpose of the Sabbath. So yun ang mali. They enjoy, pinag-uutos nila, total inactivity, total physical inactivity. Wala ang gagawin. Mali yun. Hindi sinasabi ng Diyos yun. The Sabbath allowed certain activities on the Sabbath day. Yun ang ating in-enumerate kanina. And so this goes against the Jews' perception in the days of Jesus. Kaya nga galit na galit ang mga Hudyo sa panahon ng Panginoon because they thought that Jesus violated the Sabbath when in fact Jesus did not violate the Sabbath. Jesus violated their interpretation of the Sabbath day. Kaya galit na galit sila. Jesus is the Lord of the Sabbath. So he knew everything about the Sabbath. So sino pwede magsga kung ano mabuti at masama sa araw ng Sabbath, kundi ang ating Panginoon. Siya gawa ng Sabbath eh. He is the Lord of the Sabbath. So siya nakakaalam. Kung siya nakakaalam kung anong dapat gawin sa araw ng Sabbath, therefore Jesus did not violate the Sabbath day. Siya nakakaalam. Siya gawa ng Sabbath kasama ng Ama at ng Espiritu Santo. Sila nag-formulate ng Sabbath law. Kaya nga, because Jesus knew the Sabbath, when he answered the Jews, they showed them their hypocrisy. Dahil mali ang kailang kaisipan tungkol sa Sabbath day. The Sabbath was made for the Jews and not the other way around. To rest the body and refresh the soul with spiritual activities. Manalangin sila sa Diyos o pag-aralan nila ang kautusan ng Diyos. Yun ang kahalagaan ng Sabbath. So, and of course, the scripture said he did not sin. So if Christ did not sin, therefore, by necessary inference, he did not violate any laws in the law of Moses, including the Sabbath. In fact, he was the only one who perfectly kept the law of Moses. Dahil sabi sa Galatians 3:10, no one was justified by the law. Dahil natin nagkasala except for our Lord Jesus Christ. He did not sin because
He knew the law of Moses better than anyone else. He knew the Sabbath day better than anyone else knew. So pansinin ninyo, the Pharisees ay nag-uutos ng mga bagay na hindi pinag-utos ng Diyos. Paghugas ng kamay. Kaya mga baptizer, yung sinasabi nyo, pag-aralan nyo. Sinasabi nyo, kailangan Kristiyano kanyo ang magbautismo. God did not command that. Kayo lang ang nagsasabi, no? Hindi ang Panginoon. Kung magiging kayo mga bagong Pariseo, kung ginagawa niya. Anyway, sa bukas, sa Miyerkules, pag-aaralan po natin yan. Gagamitin natin ng mga halimbawa to show the laws regarding examples. Yun ang ating pag-aaralan bukas ng gabi. The Lord willing, except kung mayroon pong mas mahalagang bagay na dapat gawin, na hindi tayo makakapag-preach. Pero definitely, 3 times a week ang gagawin natin sa ating Facebook live preaching. So magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Maraming salamat. Overtime tayo 2 minutes. Hindi bali mag-overtime tayo sa Panginoon. Kuminsan nga sa trabaho natin nag-overtime tayo, di ba? Lalo na po para sa Panginoon, the more we are willing to have overtime, di ba mga kapatid? So marami mga tanong. Meron tayong mga tanong po, okay naman po yan. Okay. Pag-aawit muna. How firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in His excellent word. What more can He say than to you He has said? You unto Jesus for refuge have fled. Fear not, I am with thee, O be not dismayed, for I am thy God, and will still give thee aid. I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, upheld by my gracious omnipotent hand. When through the deep waters I cause thee to go, the rivers of sorrow shall not overflow. For I will be with thee, thy troubles to bless, and sanctify to thee thy deepest distress. When through fiery trials thy pathway shall lie, my grace all sufficient shall be thy supply. The flame shall not hurt thee, I only design thy dross to consume, and thy gold to refine. E'en down to old age, all my people shall prove my sovereign, eternal, unchangeable love. And when hoary hairs shall their temples adorn, like lambs they shall still in my bosom be born. The soul that on Jesus hath leaned for repose, I will not desert to his foes. That soul
ating pagpatuloy, meron lang ako nakalimutan na po. Yung point na tradition of the elders. Ito yung mga bagay na ginagawa nila na walang authority from the law of Moses. Nalala ko rin po yung mga bagay na ginagawa ng ibang mga kapatid sa mahabang panahon na walang otoridad ng ating Panginoon. Those will equate with tradition, hindi po sa kautusan ng ating Panginoon. Kasi kung ginagawa natin isang bagay without scriptural authority, hindi yan authorized. That becomes a tradition. Pag palagi na yung ginagawa year after year after year, when you do not have a scriptural authority, it becomes a tradition of yours that will transgress the commandment of the Lord. Hindi po ako parang sirang plaka, ano po. It's just an opportunity to expose things na dapat nating pag-aralan. Halimbawa, with Charles' anniversary. Where is the authority of that? Pero ginagawa year after year, that becomes a tradition. It violates the authority of Christ. Dahil niya pinag-utos yun. Unless you can prove otherwise. And then ganun din po yung Thanksgiving babies with Nina at Ninong. Where do you get the authority of that from the scriptures? There is none. It becomes a tradition of man and transgress the commandment of God. Dahil pinag-utos yun ng ating Panginoon. Babies, they do not need to be dedicated. They belong to the Lord. Dahil wala silang pagkakasala. O in birthday party inside church building, ganun din. Buksan ang authority ninyo. If there's no authority and you do it year after year, it becomes a tradition. Parang babalik kayo sa Matthew 15, di ba? You transgress by your tradition the commandment of God. Ganyan. Isipin po natin yun. Ganun din po sa ating mga institutional brethren. They help the denouncings from the church treasury. There is no clear scriptural authority. Ilang beses ko na po dinibate yung issue na yan, hindi nila mapatunayan. So this is a tradition. Tradition of them versus the commandment of the Lord. So yun ang po sinasabi ko. Sinasabi ng Biblia. We do not create our own tradition. We only follow the authority of Christ. Di ba? Bago ko makalimutan. Guide me, O thou great Jehovah, pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, feed me till I want no more. Bread of heaven, feed me till I want no more. Open now the crystal fountain, whence the healing waters flow. Let the fiery, cloudy pillar lead me all my journey through. Strong deliverer, be thou still my strength and shield. Strong deliverer, be thou still my strength and shield. When I tread the verge of Jordan, bid my anxious fears subside. Bear me through the swelling current, land me safe on Canaan's side. Songs of praises I will ever give to thee. Songs of praises I will ever give to thee. At meron pa rin ako naalala. Bigla pwedeng gamitin argument. Si Kristo nga, nag-violate ng Sabbath eh. Pinayagan ng Diyos eh. So pwede rin tayo kanya. You can do certain things that may violate. Yung Diyos pinayagan na mag-violate si Kristo ng Sabbath. Yun ang isang argument na gagamitin na mga gumagawa ng mga bagay na walang authority ng ating Panginoon. So ito mga lesson pong ito ay mahalaga sa atin. Jesus never violated any laws of the law of Moses. He kept the law perfectly. Siya lamang ang nakasunod sa kautusan ni Moses. We cannot violate any law
of the gospel under any circumstance. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kayo magsawa sa ating pag-aaral. Kayo po, once upon a time, nung nagkaroon po ng institutional controversy in 1960s on the issue of church benevolence, ganoon din. Talagang nagkaroon ng masidig pag-aaral. Ganun din ang gawin natin. If you are honest and sincere in our desire to please the Lord, and I will be willing to be open to investigate the scriptures on anything, of any issue. Nothing wrong with that. If you compromise, then that's sin. Kakasala tayo sa Diyos. So bago po tayo maghiwa-hiwalay, pansamantala, loobin ng Panginoon, bukas po ng gabi, magsama-sama tayo muli. Tayo po'y manalangin. Ang Banal, bigyan niyo kami ng bukas at makapagkumbabang puso upang tanggapin namin na walang alinlangan ang iyong kalooban na Diyos. Bigyan niyo kami ng bukas at na kaisipan at bigyan niyo kami ng karunungan para maunawaan po na sa tamang paraan ang iyong salita at masunod po namin. Alisin po niyo sa amin ang espiritu ng kataasan o ang pangungunang aming mga personal interest, kundi ang itaas mo namin, O Diyos, ang iyong kalooban, na nalalaman namin ito yung paraan upang kami maligtas. Diyan nadalahin po namin mga kapatid na nasa karamdaman, at sana po yung magkaroon sila ng kagalingan sa kailang mga sakit. Kapatid po si Sister Flor Laines na may masiding karamdaman, tulungan po niyo siya, O Diyos. Yan din po sa aming kongresyon ng may sakit, mga karamdaman. Tulungan po niyo sila, O Diyos. Alam po namin na ikaw ang may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Kahit na mga bagay na pagpapagaling sa natural na paraan, kayo po'y nagtitiwala, O Diyos. Patuwahan niyo kami sa mga pagkakamali, pagkakasala. Naway manatili po sa tali ng kapayapaan at kapagkakaisa ayon sa inyong kalooban. Ituloy niyo, O Diyos, sa mga namamahala sa amin, sa aming bansa, at sa lahat ng mga bansa, O Diyos, na may mga Kristyano, na sana ang mga pamamahala ng mga nasa pamahalaan ay para sa aming kapakanan, mapanatiling katiwasan at kapayapaan, upang mapagpatuloy po kami sa paglilingkod sa inyo, O Diyos. Bigyan niya kayong pagkakataon na makilala po namin ng mga tao may malinis, bukas na puso, na mga tumanggap sa inyong Ebanghelyo. At ang lahat ng mga ito ay hinihingi, dakilang pangalan sa Kristo, na aming Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Bukas na gabi, the Lord willing, sama-sama tayo. Tayo po, ingat po kayo. God bless.